Pag-usapan natin ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte at kasama natin live via Zoom ang law professor sa Ateneo, FEU UST at PLM Law Schools at dating Dean ng FEU Institute of Law, walang iba kundi si Dean Mel Santamaria. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Santamaria. Gabi po sa iyo, Nina at Jack, at sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Okay, sir, una, ano po ang inyong reaksyon sa naging resolusyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration sa VP Sara impeachment case noong 2025? Well, ang sabi ng Korte Suprema, basta't binibilang mo daw ang araw sa Kongreso, dapat calendar days. No, ito'y kaibahan doon sa unang desisyon nila na sinasabi legislative days. Ang ibig sabihin ng legislative days, basta't inumpisahan mo at tinapos mo, bagamat madaming mga araw na sa in-between, isang session yon. Pero pinalitan ng Korte Suprema, sabi nila, yung pagbilang daw ng sesyon, araw-arawan. So nagbago yon, no? At sa aking palagay, Ninya, Jack, ito ay isang, with all due respect sa Korte Suprema, ay isang paghihimasok sa kakayahan o sa prerogative ng Kongreso. Bakit? Sapagkat, if the Supreme Court will dictate on the pace, the time, and the clock of the House of Representatives, ang ginagawa nila hindi na judicial interpretation, kung hindi management na. Minamanage nila ang pacing ng ating House of Representatives. So palagay ko, there is a little bit of an intrusion in the prerogative of the House of Representatives. Pero nandiyan na yan. Nandiyan na yan, Nina at Jack, sapagkat sabi ng Korte Suprema sa resolution nila, final and executory na. Kaya yung repercussion niyan in the future cases, titingnan natin. Pero dito sa kasong ito, walang choice ang House of Representatives kundi sundin muna. And Attorney Mel, ito nga, nag-file na nga sila noong February 2. So tingin nyo, ano ba, baka ma-technical uli sila, dapat ba hintayin na lang nila para, alam mo yon, para save ka na nilang, hintayin mo na lang yung February 6 or tama na rin, na ginawa nilang February 2. Tama kaya yung kanilang computation? Na rin yun, sapagkat alam mo naman, ang sinasabi niyang, ano ba talaga ang referral? O hindi, ano ba talaga ang initiation? Kasi hindi ka pwedeng mag-initiate ng lampas sa isang taon. Dapat isa lang. Sabi ng Korte Suprema, 3 ang uri ng initiation ngayon. Una, file at referral sa House Committee. Pangalawa, file at hindi mo sinunod yung 10 days order of business at 3 days referral, hindi mo sinunod yon, considered file. At ang pangatlo, file at hinintay mong matapos ang Kongreso, filed na yon. So, yun ang 3. So, ngayon, yung ginawa nila, final noong February 2, wala pang initiation yan. Ang initiation ay pag-interfere na yan sa House Committee on Justice. Ang nakalagay sa batas, basta't final mo, may 10 araw ka para i-refer mo ligay mo sa order of business. At pag nasa order of business, may 3 araw ka para i-refer mo sa Committee on Justice. Basta't na-refer mo yan, isang initiation na yon. So ngayon, final nila February 2, so hindi pa nare-refer, no? So nanigurado sila, i-refer nila siguro sa Lunes, sa February 9, para doon order of business pa lang ngayon, Jack, hindi pa nire-refer yun. Kukunin lang ng House Speaker, doon ibibigay within 3 days sa House of Representatives. And also, since hindi pa siya, deemed initiated, pagdating sa next week, yung sinasabi mo in case Monday, pwede pa mag-file ng ibang impeachment complaint laban sa vice. Maganda yung tanong mo yan. Nina, sapagkat meron pang pangalawang uri ng pagpa-file. Di ba ito yung 1/3 vote of the legislators, yung magic number, yung 106. Di ba? Basta't gumawa sila ng resolusyon, 106 sila, at binigyan nila ng kopya ang bawat isang mga kongresista at pati na rin ang respondent, at pagkatapos binigyan sila ng digital copy at saka binerify nila yung mga signature. Sabi ng Korte Suprema, may choice kayo. House of Representatives, pwede niyong i-refer sa House Committee
o diretso nyo na sa Senado. So, iyan pang hinihintay Yung natin. sinasabi nila parang kumbaga fast track. Express. Express lane. Express lane, tama. Parang Oo. bus express Oo, lane di ba? lang yan. Okay. Pero nga ang tanong niya, Jack, bakit hindi pa nila ginagawa, no? Oo nga. Ayun. Baka kasi naninigurado, baka maano na naman ma-technical Parang gusto nila... baka ma-technical. O baka ang kanilang strategy, hayaan nyo na mag-percolate muna dito sa sa House of Representatives kasi basta't na-refer na sa House Committee, may 60 days. Magpe-presentasyon ngayon ng ilang mga ebidensya. Yan, for public consumption yon. Di ba? So baka inang strategy nila. Kasi baka naninigurado na sila basta't nagdehusga ang House Committee on Justice na isampa na sa Senate, i-approve yan ng plenary, siguro na nakakasigurado na sila. May 106 sila. Numbers game. Oo nga po. Ito, Attorney Mel, no? Ilang beses natin narinig nga yung personal knowledge. Yung nung deliberation po ng BBM complaint. Yung personal knowledge saka yung authentic documents. Authentic. Yeah, yun narinig. Paulit-ulit natin naririnig. Tingin nyo magiging problema ito dito sa magiging VP Sara impeachment? Ganito rin maging problema? Yung personal knowledge at authentic documents? Or ano? Okay. Kasi nung dinismiss yung kay Presidente Marcos, nagkaroon ngayon ng high bar, yung evidentiary determination, no? Dapat walang hearsay, walang walang nababasa mo lang sa dyaryo. Well, dapat tignan natin kung ano yung mga paratang kay BP Sara. Kasi meron doon, may mga direct evidence. Halimbawa, yung tangkang mag-assassinate. Halimbawa, merong video. Di ba? May video So, matindi yun. Unless nasabihin nila, joke lang yun. No? Pero, video. Tapos, merong mga COA audit. No? May mga COA audit. Naka-attach ata yun. At yung isang problema doon, yung mga ghost acknowledgement. Yun, the very nature, wala talagang ebidensya yun kasi ghost Di ba? Bakit nang wala? Di ba? Bakit wala mga ebidensya? Pero rin meron mga kaso, may mga paratang na sa tingin ko may hina rin. May malakas, may mahina. Kamukha yung nag-walk out. Palagay ko mahina yon. Nag-walk out sa budget hearing, hindi papasa yun, hindi umahantong yun sa impeachable offense, yung mga yung mga hindi pinapunta niya yung mga tauhan niya sa OVP, sa hearing, palagay ko hindi humahantong yun sa impeachable offense. Maaari siyang ma-reprimand, pero impeachable offense hindi. Merong mga malalakas, merong mga mahihina. Kasama rin po dyan, di ba, yung yung mga Mary Grace Piatos, yung mga ganyan, tsaka yung paggamit niya ng funds in a span of a few days, naubos na yung budget na yon. Yes, yung 125 million ba yun? Na in 11 days. Yan. Oo, yan. Mukhang medyo malakas-lakas yun kung meron talagang ebidensya doon. Malakas-lakas. So may mga malalakas at may mga mahihina. Yan. Sige. Yes, etong si Ramil Madriaga, yung kanyang testimony po, ano po ang masasabi nyo dyan? And does it fall on dun sa sinasabing personal knowledge? Si Madriaga, merong personal knowledge, merong hindi doon sa sinasabi niya. Kaya it's a mixture kasi minsan sinasabi niya, ang pagkakaalam ko. Pero minsan ang sinasabi niya, ito talaga ang nangyari. So yung buong sinumpaang salaysay na yon, titignan kung ano ang credible at kung ano ang hindi credible. At kung merong kung divisible yung mga testimony niyon sapagkat iba't iba ang mga akusasyon niya, pwedeng tanggapin yung ibang mga stipulasyon doon at pwedeng yung iba hindi. Kaya patas rin yun. Pero tatandaan natin, no? Sabi nga nung sa news ninyo, no, ang sitwasyon na ito, it's a numbers game, no. It's not at times it's not a trial of evidence. It's a trial of alliance. 'Di ba? So titignan natin kung anong mangyayari dito. Numbers. Kaya yung numbers talagang isa sa critical talaga sa mga ganitong klaseng hearing. Pero attorney, ito, 'di ba balikan natin yung video nga ng threat na ginawa ni VP Sara. Maraming nakapanood. Paano siya gagamitin bilang personal knowledge? I mean, kung ako napanood ko ba, pwede ko siya, napanood ko. Na sinabi niya, sino yung magsasabi na paano yung personal knowledge about doon? Kasi pampubliko kasi Kasi inilantad Inilantad, ibinidyo sa isang platform na kita ng lahat.
Kahit sino pwede mag-testify diyan. Hindi ito yung hindi ito yung may cameraman ka, no? May cameraman ka at nagsushoot ka. Kung iyon may cameraman at nagsushoot ka, kailangan mong ipresenta ang cameraman. Sasabihin niya, ako ho ang nag-shoot nito. Pero ito kasi mga Facebook, mga YouTube, mga Twitter, mga Instagram, pwedeng ikaw ang sarili mo mag-control. Di ba? Pwedeng ikaw ang sarili mo mag-control. So maaring ganun ang pagtatanggap diyan sa video niyan. Opo, kung sabihin na bugso ng damdamin o yung sa kahit nga sinabing no joke, pero it's a joke. Oo. Paano Sabi niya, mga AI, ganun? di ba? Oo. O pwede. Yan naman humahantong sa meron na tayong nakikitang testimonya, meron na tayong nakikitang ginawa. Pero dapat yung credibility ng kanyang depensa, titignan na ngayon ng mga House Committee on Justice kung within that 60 days susuriin na nila kung sufficient in substance to. Maniniwala ba sila doon? Yan ang susunod na kabanata, no? Kung pero parati nating iisipin, it's a numbers game, di ba? Kung talagang ma-persuade nila na joke yun, so be it. Pero kung hindi, pero sometimes sumasa ibabaw talaga yung numero kasi, yung numero parati. That's the tragedy of an impeachment proceeding. The legal, more often than not, is swallowed by the political. Di ba? So yun ang dyan, yun ang tragedy Kaya dyan. good luck po. Kaya nga, God bless the Philippines. Oo nga, parang kailan Good lang luck sa ating pinag-uusapan bayan. natin kay Atty. Mel, yung forthwith, no? Ngayon, eto na naman tayo. Pwede na ako kami maging law student, Oo, attorney. dami namin Dean. natututunan. Maraming salamat po, Dean Mel Santa Maria. Happy weekend, sir. Maraming salamat, Jack at Nina. Thank you.